puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay, dahil ikaw ang bawat bukas ko. Wala na iba pang inasal, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasal, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang pag-ibig ko, sa'yo inaalay, dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasal, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasal, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, Panginoon. Praise God, praise God. Magandang gabi po sa ating lahat na kung saan ay inaabot muli ng tinig na ito saan man dako kayo naroon. Salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na binigyan niya sa atin ngayong gabi upang muli po tayong makapaglaan ng panahon sa kanyang mga salita. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat patuloy siyang nagbibigay sa atin ng pribilehiyo na tayo ay patuloy na makapakinig, makapag-aral ng salita niya, na alam natin kung gaano ito kaimportante, gaano ito kahalaga sa buhay ng isang tao. Salamat po sa Panginoon ngayong gabi, kayo na nariyan na inaabot ng ating FB Live broadcast. Medyo nagkaroon lang ng kaunting technical problem kanina, humina yung ating signal. But salamat sa Diyos sapagkat na-restore muli at kayong lahat na naandyan na kung saan ay nag-aabang dito sa ating pong FB Live broadcast. Binabati ko kayo ng magandang gabi, kayong lahat na kung saan ay kitang-kita natin yung mitiin ng puso na makapakinig at makapag-aral ng salita ng Panginoon. Ngayong gabi ay muli tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na ito. Napakasarap na patuloy nating taluntunin yung mga bagay na nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kayong lahat na inaabot ng tinig na ito, maaring hindi man kayo nakakasabay ngayon dito sa ating FB Live, pero doon sa ating replay ay patuloy silang naglalaan ng panahon, ng oras. Binabati ko po kayong lahat ng isang mapagpalang gabi. Kung gabi ay dumadating itong ating tinig sa inyong lugar, kung ito naman ay umaga or madaling araw, kahit anong oras, ang mahalaga po ay patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapakinig ng kanyang mga salita. Salamat po sa inyong lahat na patuloy na bumabati, patuloy na nagsusubaybay, nagko-comment doon sa ating broadcast through FB. Isang napakalaking bagay po iyon sa buhay ng bawat isa, especially sa amin, sa akin, na kung saan ay nakikita ko na meron talagang mga tao na ninanais yung salita ng Diyos na kanyang napapakinggan dito sa ating ibinabahagi. Now, habang iniintay natin yung iba nating mga kapatid sapagkat
Maraming nagte-text sa akin, tinatanong kung nagsisimula na. So, patuloy muna tayong makinig ng isang awitin na kung saan habang inihanda natin yung ating mga sarili dito sa ating pag-aaralan. Praise God. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God, praise God. Napakadaming dahilan, napakadaming bagay na dapat tayong ipagpasalamat sa Panginoon. For your goodness, Praise God sa gabing ito. for your mercy, Salamat po sa Panginoon sa oras na ito na tayo'y muling magkasama-sama at sa ating pagpapatuloy, binabati natin yung ating mga kapatid na kung saan ay kasama natin ngayon, still watching sa ating pong FB Live broadcast sa araw ng Wednesday. So binabati ko po kayong lahat na nariyan sa inyong mga tahanan, saan man dako, saan man lugar, anumang bansa. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay niya sa atin. Bagamat malayo ang ating sarili sa isa't isa, pero meron tayong koneksyon sa larangan ng social media. Alam niyo po, ito'y napakalaking pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ko nga, kung ating titingnan, we are totally blessed sapagkat ang Diyos hindi nauubusan ng paraan upang patuloy na ipadama sa atin yung kanyang mga bagay na ginagawa sa ating mga buhay. Andyan ang ating mga kapatid, binabati natin dyan sa lugar ng Bacoor, sa ating eklesiya dyan, sa ating fellowship, sa sariwang pastulan.
Binabati ko sina Ate Sally, sina Sister Tess, sina Sister Joe Isaac, Joe Ongkol, sina Brother Arthur, and then sina Sister Mai dyan sa lugar ng Lancaster, General Trias. So magandang gabi sa inyong lahat na naka-tune in ngayong gabi sa oras na ito. Binabati din natin ang ating mga kapatid dyan sa lugar ng Bicol, kina Pastora Marisa, and then dyan sa lugar ng Canada, dudulog natin mamaya sa Panginoon, nagpapasama sa panalangin si Ate Lily, yung aming pinsan dyan sa lugar ng, di ko lang alam kung saang part sa Canada sila. Binabati natin sina Brother June, si Sister Lay, si Brother Oka. Salamat sa buhay mo, salamat sa bawat isa sa atin, salamat sa pagtutuon ng panahon at pansin sa kanyang mga salita. At binabati rin natin si Brother Vice, nawa ay naka-tune in na siya ngayon sapagkat nagtatanong siya sa akin kung anong oras daw yung start ng ating Bible study dito sa ating FB Live, no? So, kayong lahat na kung saan ay nakakasama ko ngayong gabi, si Brother Dong, ang aking kumpare dyan sa lugar ng Malagasang, ang aking ate, si Ate Nene Bagsik, at yung iba pa nating mga kapatid na nakakasama natin. Salamat po sa Diyos sapagkat patuloy siyang nagbibigay ng pagkakataon sa atin. Binabati ko rin ang aking mother-in-law dyan sa lugar ng Manteca, California, maging si Nanay Vicky, si Nanay Penny. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Sina Sister Aida. So, ang pagpapalay patuloy nating i-enjoy ngayong gabi sa pamamagitan ng kanyang salita na ating pong pag-aaralan. Ngayong pong gabi ay gusto kong bumasa ng isang talata patungkol sa pagpapala na binabanggit ng salita ng Diyos na nagmumula sa ating Panginoon. Sapagkat naniniwala tayo, once you are in Jesus, you are totally blessed. Yun ang isang katotohanan. But ang nakakalungkot sa buhay ng maraming tao, may mga pagkakataon na parang hindi niya makita yung mga pagpapala na meron siya, no? Now, ngayong gabi ay titingnan natin ng bagay na ito. Kung meron kayong dalang banal na kasulatan, nais ko kayong anyayahan na buksan natin, tunghayan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Epeso, kabanatang 1, talatang 3. Dito ay makikita natin yung isang talata na ito, naghahayag kung gaano ka-bless ang isang tao na nasa Panginoon. Sabi dito sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Purihin ng Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan ay nagpala sa atin ng mga pagpapalang spiritual sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na kung saan ay naandoon sa kalangitan. Alam nyo, salamat sa Panginoon sapagkat kung ating titingnan at babalikan yung ating mga naunang mga pag-aaral, kitang-kita natin na yung mga pagpapala ay talagang nakalaan sa anak ng Diyos. Once you are in Jesus, then the blessing ay talagang mag-uumapaw sa iyong buhay. Hindi natin yun kayang ikaila sa buhay natin. Ngayong gabi ay titingnan natin yung flow ng blessings o yung tamang flow ng blessings. Kasi may mga pagkakataon sa buhay ng marami o isama natin yung buhay ng maraming tao, hindi niya ma-appreciate yung mga blessings na tinatamasa niya sa kanyang buhay. Tandaan natin, lahat ng mga pagpapala, yan ay galing sa Diyos. Wala tayong kailanman na makikita na ang pagpapala ay galing sa kaaway. Sabi kasi ng marami, yun daw pagpapala, meron daw galing sa kaaway. Alam niyo, walang pag-aari ang kaaway. Una tigit sa lahat, gusto kong linawin yan sa ating lahat. Ano? Huwag mong bigyan ng pag-aari ang kaaway o yung sinasabi mong si Satanas. Kasi kailanman, wala siyang pag-aari. Lahat ng bagay, all blessings comes from God. Yan ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Now, ngayong gabi, titingnan natin yung tamang flow ng blessings, ng pagpapala. Ikaw na naka-tune in ngayon sa ating pong FB Live broadcast, inaanyayahan ko na magbukas ka ng iyong kaisipan, magbukas ka ng iyong puso upang patuloy nating makita kung paano nga ba talaga dumadaloy yung pagpapala na nagagaling sa ating Panginoon. Mahalaga po itong maunawaan ng isang tao, especially sa atin bilang isang mananampalataya, patuloy na mabuksan ang ating isipan, patuloy na mabuksan ang ating mga puso,
patungkol dito sa mga bagay na ito. Mapapansin nyo, nung nakaraan, last Monday, dito sa ating broadcast through FB, ay natalakay natin yung mahalagang bagay, one of the fundamental truths sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang tao. Ano ba yung natalakay natin nung nakaraan? Nabigyan natin ng pansin yung tatlong bahagi ng ating katauhan. At isang bagay nga na binibigyan ng diin ni Pablo doon, we are tripartite being. Maliwanag yun, no? Nakita natin doon yung spirit, soul, and body. Yung bagay na yan ay makikita rin natin ngayon, i-connect natin dito sa ating, may kaugnayan dito sa ating pag-uusapan, sa aking ibabahagi. Napakaganda noon na naunawaan natin ang isang katotohanan na yon. Kasi, sabi nga natin, iba't ibang klase ng paniniwala patungkol sa Diyos. At tiningnan natin na yung ating paniniwala that we believe in one God, in three person, nakita natin yon nung ating sinilip yung sinasabi ni Pablo na disenyo ng Diyos sa buhay natin bilang isang tao. Kasi meron siyang binanggit doon yung buong katauhan. Yun ang tinutukoy natin doon nung pinag-usapan natin yon yung nakamakalawa, no, nung last Monday. Anong sabi doon sa aklat ng unang Tesalonika? Uulitin ko, basahin ko po uli yung aklat ng unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 23. Ang sabi doon, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So very clear yung binabanggit ni Pablo doon sa aklat ng Tesalonika, na ang sabi doon, yung buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan. So we are tripartite being. Yun ang isang katotohanan. Hindi natin tinatanggap yung isang klase ng paniniwala na kung saan ay umiiral sa napakadaming mananampalataya ngayon. Yun ang kanilang pananaw. Na ang buhay daw ng tao, ang atin daw pagkatao ay binubuo lang ng dalawang bahagi. Yun daw body and soul. Yun daw soul and spirit ay iisa. So nakita natin noong nakaraan na meron itong distinction, no? May distinction tong dalawang bagay na ito. Hindi natin pwedeng sabihin na ito ay iisa. Kasi maliwanag naman yung binanggit ni Apostol Pablo. Now, excuse me. Ngayon, tingnan natin to, no? May kaugnayan ito doon sa ating pag-uusapan. Yung tamang flow ng pagpapala. Simulan natin ang isang kalagayan ng isang tao, yung composition of man. Balikan ko uli sa inyo, no? Sabi ng aklat ng Genesis, yung binasa ko nung nakaraan, in Genesis chapter 1 verse 27, sabi ng Bible, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Nilikha nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Sabi doon, in the image of God, He created him. Babae at lalaki. So maliwanag yon. And then pagdating dito sa verse 7 ng chapter 2 ng Genesis, ang sabi doon, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So dito makikita natin kung papaano na nabuo ang isang tao. Ang sabi doon, ang Diyos ay lumikha ng isang tao mula doon sa alabok, from the dust of the ground, and hiningahan niya ito and breathed into his nostrils, and then nung nagsama yung dalawa na yon, isang bagay na galing sa lupa, isang bagay na galing sa Diyos, nung nagsama yung dalawa na yon, then the man became a living soul. So doon makikita natin na kung anong komposisyon meron tayo. Very clear na binabanggit ng banal na kasulatan that we are tripartite being. Tandaan natin yon. Nabigyan nga natin ng pansin yung nung nakaraang Lunes doon sa ating FB Live broadcast, sa ating pangangaral na yung tatlong bahagi ay napakahalaga. Kasi kung titingnan natin yung tabernacle, meron siyang tatlong bahagi. Meron doong outer court, and then holy place, holy of holies. Sinilip din natin yung kalagayan ng Ark of Noah. Nakita natin yung Ark of Noah ay meron palang tatlong level. May level 1, level 2, level 3. Ano? At yun ay nakita natin in the book of Genesis chapter 6 verse 16. And then nakita rin natin na tayo bilang isang tao,
binubuo tayo ng tatlong bahagi. May bahaging spiritual, and then may bahaging physical. At nung nagsama yon, naging kaluluwang may buhay at naandoon ng emosyon. Kaya tayo, we are emotional. Lahat tayo, lahat ng tao, meron niyang emosyon na gumagana. Kasi yan ay bunga ng pagsasama nung dalawa. Nakita natin yon dito sa ating binasa. At higit sa lahat, iyon ay nag-reflect talaga na talagang maliwanag yung ating pinapaniwalaan. We believe in one God, in three persons. The person of the Father, and then the person of the Son, and the person of the Holy Spirit. Ngayon, sabi nga natin, hindi tayo, I don't care kung ano yung paniniwala mo, but ito yung ating binibigyan ng pansin ngayong gabi. Kung hindi mo kayang tanggapin itong aking sinasabi, yung aking pinapangaral, ang sinasabi naman natin sa kanila, kung hindi mo kayang tanggapin, huwag kang mag-spend ng panahon sa pakikinig. Kasi, hindi mo naman pala kayang tanggapin itong ating sinasabi. And then, ang hamon natin, ang challenge natin ay maganda na suriin mo. Hanapan mo ng butas. Ngayon, kung may makita ka, pwede mo akong i-PM at pwede natin pag-usapan. Pero hindi ko po layo na magdebate sa larangan ng usapin na yan. Ang sinasabi natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. What the Bible says. Yun lang po yung ating pinibigyan ng diin. Ano? Now, dito nakita natin in the book of Genesis chapter 2 verse 7, maliwanag. Ang sabi doon, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, the man became a living soul. So yung body, and that is the flesh, ito yung ating katawan, and then yung spirit, the breath of God, nung nagsama yon naging living soul. Naging kaluluwang may buhay. So, nakita natin nung nakaraang Monday din, sabi nga natin, para sa isang mas madaling pagkaunawa, isang madaling eksplanasyon, maabot ng ating kaisipan, yung ating espiritu na nilagay ng Diyos sa atin, ito yung nakikipag-connect sa ating Diyos. Because God is spirit. And then, yung ating katawan, ito yung nakikipag-connect sa daigdig na ito. Kaya ang ating katawan, walang ibang bagay na ninanais, kundi puro kasarapan lang. At yun namang ating kaluluwa, andyan yung emotion and feelings, ginagamit natin ito to connect others. Ginagamit natin yan, kaya nga kapag ka ikaw nagkakaroon ng time for fellowship sa ibang tao, nagiging masaya ka. At hindi natin kayang ikaila, mas marami kang kaibigan, mas masaya. Yun ang isang katotohanan. Pero kung meron mang pinaka-the best na kaibigan, ay walang iba kundi ang Diyos. Yan ang sinasabi natin. Now, tuloy natin ito, yung ating pinag-uusapan. Spirit plus body equals soul. So, maliwanag yun, ano? So, we are tripartite being. Bilang isang mananampalataya, bilang isang tao na nilikha ng Diyos. Yun ang isang katotohanan. And then, sinilip din natin, last Monday, yung sa larangan ng paghahandog o yung tinatawag nating sacrifice. Kasi kung sisilipin natin yung aklat ng Leviticus, kabanatang 9, talatang 12 hanggang 14, makikita natin doon kung paano yung proseso pagdating sa larangan ng paghahandog ng hayop. Anong sabi doon? Tingnan nyo, no? In Leviticus chapter 9, verse 12 up to 14, ang sabi doon, and he slew the burnt offerings, and Aaron's sons presented unto him the blood, which he sprinkled round about upon the altar, and they presented the burnt offerings unto him, with the pieces thereof, and the head, and the burnt them upon the altar, and did wash the inwards, and the legs, and burn them upon the burnt offering on the altar. So, 3 piraso, hinati yung isang sacrifice na lamb dito sa ating binasa in the book of Leviticus chapter 9 verse 12 up to 13. So, yung sacrificial lamb, nakikita natin, hinati sa 3. Una, hinati yung ulo, it represent the soul, that is the mind, and then hinati yung leg o yung feet, it represent the body, and then naiwan yung innards, yung heart, it represent the spirit. So, doon makikita natin, tripartite talaga yon. Tripartite being sa buhay natin bilang isang tao, mananampalataya, bilang nilikha ng Diyos. Nakita natin doon yung spirit,
andoon yung will, andoon yung conscience, and then pagdating doon sa soul, na andoon yung emotion, andoon yung feelings, and then pagdating doon sa body, andyan yung flesh and senses. So that's why we are tripartite being. Bakit ko binibigyan ng diin to? Ba't mo binibigyan ng diin, pastor, yung bagay na yan? Mahalaga ito. Kasi kung hindi magiging maliwanag sa atin ito yung composition natin bilang isang tao. Tandaan natin, tayo bilang isang tao na nabubuhay sa daigdig na ito, meron tayong sangkap na espiritual. Kasi nilagay yan ng Diyos. And then, meron tayong physical na galing sa lupa. At nung nagsama yan, naging kaluluwang may buhay, meron tayong kaluluwa. Meron tayong andyan ng emotion, andyan ng feelings. Napaka-importante niyan. Kasi, dito sa bagay na ito, dito natin makikita na ito yung bumubuo sa ating buong katauhan. Meron tayong espiritu, kaluluwa, at katawan. Ngayon, ang sabi nga natin ganito, kapag ka nagkaroon ka ng maling pagkaunawa, pagdating dito sa tinatawag nating blessings, kasi maraming tao, ang akala nila ang blessings saan nagsisimula? Akala nila nagsisimula ang blessings dito sa body. No. Tandaan natin, ang blessings kailanman, ito kasing ating katawan, hindi ito kailanman makakadama ng satisfaction. Walang sino mang tao na makakadama ng satisfaction dito sa kanyang physical na pangangatawan. Kasi itong ating katawan, never na masatisfied ito. Kaya mapapansin natin doon sa buhay ng maraming tao, yes, ang dami nilang pagpapala, materially, ang dami nilang mga ari-arian, ang dami nilang assets. Pero ang tanong, pero bakit parang kulang pa rin? Parang hindi sila masaya, parang hindi sila maligaya. Kasi yun ang isang katotohanan. Itong bahagi ng ating katawan, and that is our flesh, walang satisfaction ito. Kaya kung dito ka lang nakatuon, at yan talaga ang common, napakadaming tao na dyan talaga nakatuon sila, ito talaga yung priority nila, kala nila magkakaroon ito ng satisfaction, no, nagkakamali ka. Kasi ang tamang flow ng blessings, hindi nagmumula dito sa body. Ang tamang flow ng blessing, nagsisimula doon sa spirit. Kasi tandaan natin, yung flow yung tamang flow ng blessings, it start from spirit. It start from spirit. Kaya mula dito sa spirit, and then papunta yan doon sa soul, and then magmamanifest yan sa body. Kaya nga ako naniniwala sa buhay ng isang tunay na mananampalataya, hindi big deal ang material na bagay. Bagamat hindi natin sinasabing hindi yan masama. Bagamat hindi natin sinasabi ba natin na masama yan? Yes, hindi natin sinasabi, kailangan natin yan. Kailangan natin yung bagay na yan. Yung financial, yung material, kailangan natin yan. Pero hindi yan ang pinakapangunahin na nagpapatakbo ng buhay mo. Kaya nga nakakalungkot, ang dami-daming mga tao, kala nila makakadama sila ng satisfaction dyan. Kasi hinahabol nila yung bagay na yan eh. Eh sa Bible, pag tiningnan natin, lahat ng mga bagay na yan, yan ang hahabol sa'yo. Kung mauunawaan mo, at ito nga yung binabanggit natin, malimit, na sinabi ng aklat ng Mateo, kabanatang 6, talatang 33, ang sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. So, idadagdag na lang sa'yo yan. Yan, kung ikaw, bukas na yung kaisipan mo, bukas na yung puso mo, naunawaan mo yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo, so, everything will be added. Susunod na lang yan. Yan ang isang katotohanan. Ngayon, kung ikaw ay wala pang pagkaunawa, sarado pa yung isipan mo, sarado pa yung puso mo, ang nangyayari, ang pinakapangunahin sa buhay mo ay walang iba kundi itong katawan mo, itong body mo. Na kailanman, kala mo makakadama ito ng satisfaction, pero kahit anong bagay ang ilagay mo dyan, hindi yan makakadama ng satisfaction. Kasi walang kapunuan itong katawan na ito. Yan ang isang katotohanan. Sasabihin ko sa iyo, maaaring sabihin mo na, hindi, siguro, pastor, pagka nagkaroon ako ng ganito, okay na ako, masaya na ako. Eh, malimit kong ang binabanggit. Sabi ko, yung isang tao na nangarap na sana, nagpe-pray siya, magkaroon siya ng 1 milyon. Abe, dumating yung point, nagkaroon nga ng 1 milyon. And then, sabi ng kanyang isipan, sana pala, 6 na hiningi ko. O, kita mo? Simpleng bagay lang yun, pero yun ang totoo eh.
Ang totoo, ang isang tao, wala naman talagang satisfaction yan eh. Unless na mabuksan ang kanyang isipan, ang kanyang puso. And that is spirit. Kasi, yung flow ng blessing, it start from spirit. Yan ang isang katotohanan. Ngayon, ang tanong, Pastor, paano kapag yung espiritu ng tao may problema? Anong problema? Eto, papasok yung sinasabi ng marami. Yun daw espiritu ng tao patay nung wala pang relasyon sa Panginoon. Ulitin ko, walang direct o specific verses sa Bible. Kahit ulit-ulitin mo yan, bali-balik ta rin mo man. Walang sinasabi ang Bible na ang espiritu namamatay. Wala. Hindi totoo yan. Kasi ang totoo niyan, ang kamatayan ay pwedeng pumasok sa soul and body. But yung spirit, hindi kailanman makakaranas ng kamatayan yan. Sabi ko nga kahit nga yung masamang espiritu masama na hindi pa nga namamatay, buhay pa rin yung pa kayang mabuti? Ito pa kayang espiritu na nilagay ng Diyos sa atin? Ano ang mangyayari, Pastor? Ano ang sitwasyon ng espiritu ng tao kung wala pa siyang pagkaunawa, pagkakilala sa Panginoon? Maliwanag, the spirit of man is blind and deaf. Bulag at bingi. Kaya dito makikita natin, kung ang isang kalagayan ng tao, yung kanyang espiritu ay bulag at bingi, ano ba kalagayan ng bulag? Wala niyang makikitang maganda. Kahit anong ganda nang nangyayari sa buhay niya, yung pangit, naunawaan niya. Yung pangit, nakikita niya, natatandaan niya. Kasi bakit? Simbolo ng dilim yun Yun lang ang nakikita niya kasi bulag nga Wala yang naririnig. Yung mga pangit na balita, very active yan. Yan ang nakakalungkot. Minsan maraming mga tao na kung saan, pagdating sa mabuting balita, active sila. Hindi sila ganoong ka-active. Pero pagdating doon sa pangit at masamang balita, talagang very active sila. Mananampalataya yun. Sasabi ko nga, ano problema doon, Pastor? Siguro, kulang yung pandinig, mahina. Ano yung sinasabi natin ito, no? Yung flow ng blessing, it's from spirit. Yung spirit, kapag ka nabuksan, nagkaroon ng tinatawag na, ang tawag dyan ay born again experience, ano? Ang tawag dyan ay yung naipanganak siyang muli. Kasi, pagka tiningnan natin, sabi ko nga doon sa isang kausap ko, mahirap kasi dito sa sa social media, very limited kasi hindi natin magamitan nung tinatawag natin na PowerPoints, ano? Kasi hindi pa naman talaga ganoon itong sinet up natin na pinagdadausan natin ng broadcast. Pero I hope na sana isang panahon dumating tayo doon sa point na yan para madetalye natin ng maigi. Makita natin yung pinaka-slide nito na aking tinatalakay sa inyo. So, we are tripartite being, ano? Yung espiritu ng tao, kung wala siyang pagkakilala sa Panginoon, totally blind and deaf. Tandaan natin, hindi patay. Kasi wala kang makikita sa Bible na nagsasabi na ang espiritu ng tao ay namatay. Ang totoo niyan, pumasok ang kamatayan, pero hindi spirit yun. Pumasok ang kamatayan saan? Sa soul and body. Kahit kapag ang isang tao dumating sa point na namatay, and then yung espiritu niya babalik sa Diyos. Sabi ng Ecclesiastes yan. Siguro, maaring may mga pagkakataon, isang araw, matatalakay natin yung bagay na yan. So dito, ang tinitingnan natin, yung flow ng blessings. Tandaan natin, ang tamang flow ng blessings, it start from spirit. Sa espiritu nagsisimula yan. Na kung ang espiritu ng tao ay nabuksan, nawala na yung pagkabulag, nawala na yung pagkabingi, and then yung mga pagpapala, eto na ngayon, yan, matututo yan na mag-appreciate. Even the simple things na meron siya. Napakadali niya na mag-appreciate. Kasi bakit? Bukas na yung espiritu niya Nakikita niya na ngayon. Noong araw, wala naman siyang pakialam dyan Kasi nga, ang sinasabi natin, kahit anong dami ng mga biyayang material, physical na dumaan sa buhay niya, tanungin mo. Minsan nga, pag tinanong mo, meron ka ba dyan? Sasabihin niya, wala kahit meron. Totoo yun. O kita mo, nangingiti ka. Kasi yun ang totoo. Ang isang katotohanan, may mga pagkakataon talaga nung hindi pa bukas ang ating espiritu, nung hindi pa bukas ang ating pandinig, tandaan natin, lagi tayo nakapokus sa material na bagay. Hinahabol natin yan. Hinahabol natin yan. Sabi mo, may mga katuwiran ka pa nga noon siguro kapag ka naabot ko na to, okay na. Hindi, naabot mo. Balik ka uli, panibago uli. Nakakalungkot. Kasi ang akala mo, ang tamang flow ng pagpapala, galing dito sa body. Galing yan sa labas, papasok sa loob. No. Galing yan sa spirit. Unless na yung isang tao, yung espiritu niya ay mabuksan, yung espiritu niya
magkaroon ng tinatawag na pagkaunawa, yung kanyang puso, magkaroon ng pagkaunawa sa kabutihang ginagawa ng Panginoon, ito na ngayon, magsisimula na yan. Even the simple things, tandaan natin, matututo yan mag-appreciate. Yan ang tamang flow ng blessings. Okay, now, tingnan natin itong binabanggit. Saan natin makikita yan, Pastor? Una, kung titingnan natin yung shadow pagdating doon sa tinatawag natin na normal process ng healing. Ang sabi doon, the normal process of healing is from inside to outside. Mula doon sa loob, papalabas. That's the normal process ng healing. That is the shadow. And then, kapag tinignan natin yung pinaka-substance, makikita natin yung kalagayan natin bilang isang tao. Sabi natin doon, we are tripartite being, yung binabanggit ni Pablo sa aklat ng unang Tesalonica. Spirit, soul, and body. Yan ang bumubuo sa ating buong katauhan. Hindi mo yan pwedeng pagbaliktarin. Una, tigit sa lahat, kahit sa aklat ng Tesalonica, ang nauna, walang iba, kundi ang spirit. And then, sabi doon, may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit, soul, and body. So, it starts from spirit. Kasi, yan yung pinaka-substance nung tiningnan natin na shadow ng normal process of healing. Mula sa loob, papalabas. The same din sa buhay natin bilang isang tao. Kaya dapat, ang ma-resolve talaga, una tigit sa lahat, dito sa larangan ng espiritual. Napaka-importanting bagay yan. Kasi kung hindi mo yan mahuunawaan, baka inaakala mo, doon sa mga material na bagay na tinatamasa mo, makakaranas ka ng satisfaction dyan. Hindi mangyayari yan. Hindi yan mangyayari. Kahit sa banal na kasulatan, makikita natin, anong binabanggit doon? In Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. For they shall be filled, sabi ng ibang translation. So, sabi doon, hunger and thirst. O ano ba yung gumagana ng pagkauhaw at pagkagutom? Saan ba nating bahagi ng buhay natin makikita yan? Di sa bahagi ng ating spirit. Kasi ang spirit, it represent our heart, yung ating binigyan ng diin ng mga nakalipas. So, ito yung nauuhaw pagdating sa larangan ng mga spiritual na bagay. Kaya dapat, una't higit sa lahat, yung spirito mo nakakakain. Kasi the more na nakakain yung espiritu mo, the more na talagang unti-unti makakadama ka ng real satisfaction sa bagay na yan. So maliwanag yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito yung tamang flow from spirit, soul, and body. Now, kapag ka ang espiritu ng tao nabuksan, pagka ang espiritu ng tao nawala na yung pagkabulag, nawala na yung pagkabingi, magsisimula na yan. At yan mo makikita, yung mga taong nakaranas niyan, sasabihin niya, napakasarap palang mabuhay, Pastor. Why? Kasi hindi yan nasusukat kung ano yung laman ng hapagkainan mo. Hindi yan nasusukat kung gaano kadami yung laman ng hapagkainan mo. Alam natin na everything will follow sa isang mananampalataya. Pero una tigit sa lahat, hindi tayo dyan nasasatisfied. Kundi, nagkaroon tayo ng satisfaction sa loob. Ang dali-dali mong mag-appreciate. Bukas na bukas ang kaisipan at puso mo na talagang napakabuti ng Panginoon. Even the simple things, alam natin. At yun ang sinasabi natin, na talagang start from spirit. Tingnan nyo to, no? In the book of Proverbs, samahan nyo ako. In the book of Proverbs, chapter 20, verse 27. Ito maliwanag yung talata na ito na sinasabi ng banal na kasulatan. Kung gaano ka-importante na sa espiritu ng isang tao, dito magsisimula. Ang sabi doon, in Proverbs chapter 20 verse 27, the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Sabi doon. So ang spirito ng tao, the spirit of man is the candle of the Lord. So gaano ka-importante, gaano kaganda yan? The spirit of man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. So kapag ka yung espiritu ng tao nagkaroon ng tinatawag na liwanag na mula sa Diyos. And then, ito yung magdadala ng kaliwanagan sa kanyang buong pagkatao. It starts from spirit. Kaya, paano kung halimbawa ang espiritu ng tao, bulag, yung espiritu ng tao bingi? Mahirap yan. Kaya dito, makikita natin, binibigyan diin ng Bible. Ang ating tinatalakay ngayon, ang tinatalunto natin, yung tamang flow, ha?
yung tamang flow ng pagpapala. Saan ito magsisimula, Pastor? Hindi ito mula sa body. Hindi yan mula sa labas. Yan ay magmumula sa loob. And that is in our spirit. Kasi yung espiritu ng tao, kapag kaya na ay nagkaroon ng koneksyon, nakakonect sa Lord, and then dyan magsisimula. Yan ang sinasabi natin. Kaya hindi sukatan na may mga pagkakataon, may time sa buhay mo na tinitingnan mo yung sarili mo, lalo na parang kinakawawa mo yung sarili mo. Alam nyo, may mga pagkakataon na malimit ko itong nakikita. Doon sa mga nagkakaroon ng tinatawag, like for example, meron kayong reunion. Magkakaklase kayo. And then, ayaw mo mang aminin, pero pumapasok sa isipan mo, minsan na ikukumpara mo yung sarili mo sa iba. Doon sa kapwa mo, sa kaklase mo. Na makikita mo yung sarili mo na mabuti pa siya, parang ganito na yung naabot, pero ako ganito pa rin. Meron tayong mga kaklase na kasabay na napakababa ng naabot, pero ikaw ganito. Alam nyo, bakit pumapasok yung bagay na yon? Pag hindi bukas, pag hindi pa bukas yung kaisipan mo, hindi pa wala pang liwanag na mula sa Diyos yung espiritu mo. Tandaan natin, makikita mo yung sarili mo, kawawa ka. At maliwanag yung sinasabi ng Bible. Once na ang espiritu ng tao ay nagkaroon ng liwanag na galing sa Panginoon, dito magpapanimula, magpo-flow ang blessings, and then from spirit, soul, and body. At ito yung aking binibigyan ng diin, pagka naging maliwanag ito sa'yo, never natitingnan mo yung sarili mong kawawa ka. Mas maaawa ka doon sa mga tao, na kung saan, yes, marami nga silang mga bagay, marami nga silang ari-arian, pero tingnan mo, wala naman silang panahon pagdating sa spiritual na larangan at pangangailangan ng isang tao. So nakakalungkot. Hindi lahat ng mayaman ay masaya. Yan ang isang katotohanan. Maaring ngayon, meron taong nakikinig dito sa atin, meron nakakapanood ng broadcast natin. Akala mo masaya siya dahil marami siyang pera. Hindi sukatan niya ng kasiyahan. Kasi ang tunay na sukatan ng kasiyahan kapag ka na-resolve yung kalagayan ng yung spiritual na aspeto. Yung spiritual mong kalagayan sa buhay mo. Kasi sabi ng Bible, the spirit of man is the candle of the Lord. So gaano kabigat? Kapag ang spirito ng tao walang liwanag na mula sa Panginoon, mabigat, madilim. Eh ano ba naman ang aasahan mo sa isang taong nasa dilim? Meron ba yung makikitang maganda? Wala. Kahit pakitaan mo yan ng mga magagandang bagay, normal lang sa kanya yan. Hindi yan magre-react. Hindi nga matututo mag-appreciate yan eh. Kaya ito yung sinasabi ko. Kala mo ba lahat ng tao? Yes, sinasabi mo na, sinasabi ng maraming tao sa paligid mo, basta't gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, alam ng Diyos yan. Tama yon. Magandang pakinggan yon. Pero wag kang umasa na lahat ng mga kabutihang ginagawa mo sa kapwa mo, may reward kang makukuha dyan. Kasi bakit? May mga tao talaga na walang pakialam yan. Gawan mo na ng mabuti, hindi yan mag-a-appreciate. Kahit simpleng bagay. Ganito pa nga magiging reaction yan eh. Bakit ito lang? Bakit ganito lang? Lalo na't mabalitaan niya na meron kang binigay doon sa isang tao na medyo malaki. Naku, magrereklamo pa, magagalit pa sa'yo yan. Yun ang nakakalungkot eh. Bakit nangyayari yun? Eh kasi bakit? Sarado yung kanyang spiritual, yung spirit. Bulag, bingi. Ang isang taong bingi, kahit anong sigaw mo dyan, wala yan, walang pakialam yan, walang reaction yan. Sana nauunawaan natin yung ating pinag-uusapan sa mga sandaling ito. Now, maliwanag yon, sabi ng Proverbs chapter 20 verse 27, the spirit of man is the candle of the Lord. So dito magsisimula yung tamang flow ng blessings. Hindi sukatan kung gaano karami yung material na bagay meron ka. Tandaan natin, even in John chapter 7 verse 38, ang sabi doon, whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. So very clear yung sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan mula sa loob ay bubukal. Gaano kaganda yan? Kung ang isang tao, ang isang mananampalataya, naging maliwanag sa kanya yan, talagang yung kanyang tao, yung kanyang buong pagkatao, makakaranas talaga ng real satisfaction. Kasi ang real satisfaction, it comes from within, mula sa loob. And then, magpo-flow palabas. Baliktad yan ha, ang daigdig na ito mula sa labas, papasok sa loob. Malungkot na buhay yon. Malungkot na buhay yon. Yes, totoo na sinasabi ng salita ng Diyos, money answers everything. Sinabi ng isang matalinong tao yan, walang iba kundi si Solomon. Pero lahat ng bagay lang yan, hindi naman lahat ng bagay
sapat ito para magdala ng tinatawag na satisfaction sa buhay ng isang tao. Yun ang isang katotohanan. Sige nga, subukan mo nga. Nakgulong-gulo ka, yung kaisipan mo. Pumunta ka sa Mercury Drug kung may mabibili kang kapayapaan. Wala. Pampatulog meron. Pero pagising mo, ay mas malaking problema. So yan ang maliwanag na sinasabi natin. Ang tamang flow ng blessings ay walang iba kundi mula sa loob, papalabas. Ito yung tamang flow ng blessings from spirit, soul, and body. So it starts from spirit. Napakaliwanag niyan. Sana nagiging maliwanag ito sa ating mga kapatid. May mga pagkakataon kasi talagang minsan, ito yung isang bagay na ginagawang pandaraya ng kaaway sa buhay ng maraming tao. Ang akala niya, sapat yung material na bagay para magdala ng satisfaction sa kanya. Hindi po totoo yun. Ito yung sinasabi natin. Kapag ka nabuksan ng espiritu mo, nagkaroon ng liwanag, habang ito ay nagsisimula doon sa maliit and then palaki ng palaki, dito natin mararanasan talaga yung real satisfaction sa buhay natin. From spirit, mula doon sa espiritu. At ang isang katotohanan niyan, lahat ng bagay dito sa daigdig na ito, it start from spirit. Lahat ng bagay, even itong daigdig na ating kinagagalawan, it start from spirit. Paano nangyari yun, Pastor? Nakita yan, galing yan sa idea ng Diyos. That's the spirit. And then, nung sinabi niya, let there be light. And then, magkaroon ng ganito. So, it start from spirit. Kahit dito sa natural, sa sitwasyon mo ngayon, maaring may mga bagay na gagawin ka, magsisimula yan sa isipan mo. It start from spirit. Hindi mo kailanman pwedeng baguhin ang sinasabi ng salita ng Diyos. And that's the right flow of blessings. From spirit, soul, and body. Kaya ikaw na inaabot ng tinig na ito, kung ang pananaw mo, kala mo, masasatisfied ka pagdating sa material na bagay, nagkakamali ka. Hindi yan masama. Hindi ko sinasabing masama yan. Kailangan natin yan. Pero ang una tigit sa lahat na dapat ma-resolve sa buhay mo, kaya hindi ka masaya sa kabila ng lahat na meron ka. Kasi may problema pagdating dito sa spiritual na kalalagayan mo. Ang sabi ng Bible, the spirit of man is the candle of the Lord. Maliwanag yun. I am the light of the world, sabi ng Bible. So unless na ang isang tao ay magkaroon ng tinatawag na panahon, makaunawa sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay, then dito magpapanimula. Dito magpapanimula. At ito yung napakaganda. Magpoplo yan sa ating buong katauhan. From spirit, soul, and body. So, nakadeposito sa espiritu mo, na-resolve yung issue sa espiritu mo, and then papasok doon sa kaluluwa mo, andyan ang feelings and emotion mo. So, hindi ka na yung kagaya nun dati na kapag ka meron kang mabigat na sitwasyon, kapag ka meron kang matinding pangangailangan, gulong-gulo yung utak mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Minsan, lahat na lang ng taong nakapaligid sa'yo, iniisip mo, may pera ba to? Baka makautang ako dito. Yan ang sitwasyon ng marami. Lalo na sa panahon na ito ng pandemic. Hindi ka nakagaya noon. Ikaw panatag ka na kasi bakit alam mo that God will, ang Diyos ay may kakayanan para patuloy na gumawa at mag-supply sa pangangailangan mo. Kasi bakit? Saan nanggagaling yung ganoong klase ng kaisipan mo? It start from spirit. It start from spirit. Yun ang maliwanag. Mula doon sa spirit, and then going to soul, and then magmamanifest sa body. So ngayon, yung katawan mo, eto na ngayon. Makakaranas ka ngayon ng satisfaction. Masaya ka. Kasi output yan eh. Yan ang manifestation eh. Kaya maliwanag. So nakita natin ngayon, ganoon pala yon. Yes, ganoon yon. Mula sa loob, papalabas. Now, pagka tiningnan nating maigi, sabi nga dito, the spirit of man is the doorway. So the soul is the key to open the doorway. Spirit, that is the door, and then soul is the key. Then, the soul has to agree with the spirit in order for the body to enjoy the blessings. Yan ang sinasabi natin. So, even the simple things, kung ang larangan ng blessings na sinasabi natin ay material, so grabe yung kagalakan ng puso mo. Punong-puno ng pasasalamat ang puso mo. Kung ikukumpara mo doon sa ibang mga tao, maraming mga bagay sila na material na bagay sa daigdig na ito, yes, andoon yung masasabi natin, maaring nasa kanya yung lahat ng bagay, pero bakit hindi siya masaya? Saan nagkakaroon ng problema?
hindi niya alam ang tamang flow ng blessings. Ang tamang flow ng blessings, hindi magsisimula sa body, soul, and spirit, bagkus magsisimula sa spirit, soul, and body. Okay, so we are tripartite being. Tandaan natin, we are tripartite being. We have spirit, soul, and body. At ganyan din ang tamang flow ng blessings. That's why sinabi doon ni Pablo sa aklat ng Ephesians chapter 1 verse 3, "Thanks be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us in all spiritual blessings." Pastor, spiritual blessings ang in-emphasize doon. Yes, it start from spirit. Kung yun ng mga spiritual na pagpapala dumating sa buhay mo, how much more yung mga material na pagpapala? Susunod na lang yung lahat ng bagay na yan. Pero kapag hindi mo naunawaan yung bagay na yan, yung material na pagpapala ang priority mo, hahabulin mo yan. Gaya nga ng sinabi ko, meron ako na ikwento, yung kwento ng isang klase ng aso, isang matanda at isang bata. Ikukwento ko sa inyo para magkaroon kayo ng pagkaunawa, iko-connect natin dito sa ating pinag-uusapan. Yung isang batang aso ay nakita ng matandang aso na ikot siya ng ikot, ikot siya ng ikot. Hinahabol niya yung kanyang buntot. Tinanong ngayon ng matandang aso, sabi niya, "Bakit ka ikot ng ikot?" Sabi niya, "Alam mo ba na itong buntot ko'y hinahabol ko kasi kapag ka naabutan ko, grabe yung kasayahan ng puso ko." Natatawa yung matandang aso. Sabi nung bata, "Bakit ka natatawa? Ikaw ba hindi mo yun ginagawa?" Ang sabi ng matandang aso, "Hindi ko yun ginagawa. Kasi kailanman, nung bata ako, ginagawa ko rin yan. Pero ngayon kung matanda na ako, hindi ko ginagawa yan. Ang ginagawa ko ngayon, nagpapatuloy ako sa pagtakbo. At doon sa lugar na pupuntahan ko, doon ako nakatingin, doon ako nakapokus. Sapagkat naniniwala ko, yung sinasabi mong mahalagang bagay, kapag ka naabutan mo, yung buntot mo, ito hindi ko dapat habulin. Kasi habang tumatakbo ako, ito ay humahabol, sumusunod sa akin." Yan ang sinasabi natin. Anumang bagay na material, hindi ito dapat na maging pangunahin ng takbo ng iyong utak. Una tigit sa lahat, dito tayo mag-focus in our spiritual needs. At ang pagpapala magsisimula sa spirit, papunta yan sa soul, and then going to body. Kapag ka nakita natin at naunawaan ang bagay na ito, we enjoy the blessings of God. Lahat ba ng mananampalataya, pastor, nag-e-enjoy? Hindi. Tandaan natin, hindi. Bakit hindi nag-e-enjoy, pastor? Saan nagkakaroon ng problema? Alam niyo kung saan nagkakaroon ng problema? Through the mind. Hindi lahat ng mananampalataya ay nag-ooperate sa mind of Christ. Maraming mananampalataya, they were operating on the carnal mind. Anong kaibahan ng dalawang yan, pastor? Simple lang. Kapag ka ikaw ay nag-ooperate sa carnal mind, lahat ng bagay na ginagawa mo, ang sentro, sarili mo. Sarili mong kalakasan, sarili mong diskarte, sarili mong kakayanan. Pero kapag ka ikaw ay nag-ooperate sa mind of Christ, ang sentro si Jesus. Thanks be to God. Salamat sa Diyos. Sinabi ni Pablo, through our Lord Jesus Christ, He hath blessed us in all spiritual blessings. In all spiritual blessings. Everything starts from spirit. Kapatid, maaring ngayon, sa mga sandaling ito, hindi mo makita yung ganda ng buhay na meron ka. Sa kabila ng kung ating titingnan naman, napakadaming magagandang bagay na pinaparanas ang Diyos sa iyo. Yan ang isang katotohanan. Kung titingnan mo yung mga tao sa paligid mo, sabi ko nga, nakikita natin, grabe yung hirap na sitwasyon. Ikaw, hindi mo yan minsan namamalayan. Lumilipas ang maghapon. Lumilipas ang bawat sandali ng buhay mo. Ang dami mga bagay na ginagawa ang Diyos sa iyo. Yan ang isang katotohanan. Sabi ng isang kaibigan ko, ang sarap-sarap ng buhay, pastor. Sabi ko, dahil bukas na yung espiritu mo ngayon. Andoon na yung uhaw at gutom mo ngayon sa mga bagay patungkol sa Panginoon. At lahat ng yan ay magsisimula sa spirit. Kaya kapatid, kung ikaw ngayon na inaabot ng tinig na ito, wala kang panahon sa spiritual na bagay, nakakapagod na buhay yan. Malungkot na buhay yan.
Simulan natin, the spirit of man is the candle of the Lord. It starts from spirit. Even our blessings, from spirit, soul, and body. Praise God. Praise God. I hope na dito sa ating maikling mensahe ay meron tayong naunawaan ngayong gabi. Bawat isa na kung saan ay inaabot ng tinig na ito. Salamat po sa inyong lahat na nakapaglaan ng panahon, bagamat maikling oras, pero patuloy tayong binibiyayaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nauubusan ng pagkakataon na binibigay sa atin habang tayo ay naglalakbay dito sa daigdig na ito. Patuloy lamang po tayo na magkaroon tayo ng mitiin. Hilingin natin sa Panginoon na lagi na magkaroon tayo ng uhaw at gutom sa katuwiran na ginawa niya sa buhay natin. Sapagkat yun ay doon tayo magpapanimula na patuloy tayong ma-establish doon sa ating mga tinatalakay na bigyan natin ng diin. Nakita natin gaano kaimportante yung katuwiran ng Panginoon. Napakahalaga niyan. Maaring sinasabi natin, ito yung isang bagay na nakalimutan ng mahabang panahon. Yes, totoo yun. Pero hindi pa huli ang lahat. Buksan mo yung isipan mo, buksan mo yung puso mo. Alam mo na ang Diyos ay mayroong kakayahan na patuloy na magturo sa iyo sa mga sandaling ito. Salamat sa social media na ginagamit niya as a platform na kung saan ginagamit natin upang tayo magkaroon ng koneksyon sa isa't isa. Saan man dako ka naroon, ano man ang iyong kalagayan, ano man ang sitwasyon mo. Salamat sa Diyos. Yung iba, hindi ko talaga kilala. Minsan, makikita ko na lang, nagko-comment sila. Salamat sa Panginoon. And I hope na sa bawat sandali na binibigay sa atin ng Panginoon, meron kayong kalakasan at kaunawaan na nabubuksan sa inyong isipan at puso. Praise God, praise God. Salamat po sa bawat isa. Binabati natin ang ating mga kapatid na andyan, naka-tune in ngayon. Binabati ko sina Pastora Marisa, nakita ko kanina, nakita ko ngayon. Sabi niya, thank you po Pastor. Si Sister May, purihin ng Panginoon. Brother Arthur Dolendo, Brother Arthur Chan, Anton Chan, si Nanay Vicky, Nanay Penny, naka-tune in din ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. And then si Brother Oka, magandang gabi Pastor. Si Vice, dyan sa lugar ng Talaba. Ang tropang Gapan, sina Sister Rina, Sister Becca, sina Pastora Ampi. Salamat po sa bawat isa sa atin na nakasama natin ngayong gabi. At tais kung tayo'y maglaan ng kaunting panahon sa Panginoon, sa pananalangin, sapagkat may mga nag-chat sa atin, may mga nag-message sa atin. Sabi niya, Pastor, pakisama sa panalangin. Yes, idulog natin lagay natin sa kamay ng Diyos yung sitwasyon na pinagdadaanan ng ating mga kapatid na meron silang mga problema na kinakaharap. Ang Diyos ay patuloy na magbigay ng karunungan upang magdala ng tamang desisyon sa buhay nila. And then, kung merong sakit, karamdaman, gamitin ng Panginoon ang tagpo na yan para mas magkaroon siya ng malalim na pagkakilala sa Panginoon. Alam nyo, ang Diyos ay napakahirap abutin, sukatin yung mga pamamaraan na kaya niyang gawin sa buhay natin. Kasi lahat man tayo dumating sa ganyan. Ako, nung kami ay nakaranas ng napakabigat na sitwasyon, nasunog kaming mag-aama. Maaring yung iba magtatanong. Pero sabi ko nga, nito habang binabalikan ko yung mga tagpo na yun sa buhay namin, I'm so totally blessed talaga sapagkat doon ko mas lubos na nakilala kung sino tong Diyos na ito. Andyan yung isa nating kapatid na nag-alaga sa amin doon sa lugar ng PGH, yung isang nurse doon. Nakita ko kanina, naka-tune in siya. Salamat sa buhay mo. Hindi ko lang matandaan, hindi ko lang ma-recall yung kanyang name. So, salamat doon sa mga tao na ginamit ng Panginoon. Tayo po muna'y dumulog sa Panginoon, tayo manalangin, ilagay natin sa kamay ng Diyos ang lahat. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sa iyo sa oras na ito, sa buhay ng aking mga kapatid na nakasama ko, sa lumipas na sandali, sa pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sapagkat patuloy naming nauunawaan ang mga bagay na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Inilalagay namin sa iyong kamay yung aming mga kapatid na kung saan meron silang pinagdadaanan na kabigatan sa mga sandaling ito. Si Ate Lily na nangangailangan ng kagalingan,
pisikal, Panginoon, sa kanyang katawan. Dalangin ko na ikaw ang patuloy na gumabay sa kanya, saan man bansa siya naroon, sa Canada, gaano man ito kalayo, kaya mo siyang abutin. Maging yung iba naming mga kapatid na humihingi ng panalangin. Lord, ang aming deklarasyon, gaano man kabigat na sitwasyon na pinagdadaanan ng isang tao, gamitin po ninyo itong pagkakataon sa kanyang buhay upang maunawa niya na kung wala ka sa aming mga buhay ay wala kaming magagawa. Salamat po, maaring meron akong kapatid na merong mabigat na sitwasyon sa larangan ng pinansyal. You are our great provider. Maliwanag yung sinabi mo sa iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na kayang mag-provide, mag-supply ng lahat ng aming pangangailangan. Nilalagay namin ito sa iyong kamay. Nilalagay ko rin po sa iyong kamay ang patuloy na kalakasan, restoration sa buhay, physically, sa aking mga kapatid, si Sister Marical, si Pastora Marisa, lahat sila'y nilalagay ko sa iyo, Panginoon, si Kuya Eli, maging yung iba pa naming mga kapatid na humingi ng panalangin sa amin. Ikaw ang patuloy na gumawa ng mga dakilang bagay sa kanilang buhay. Salamat po sa iyong salita, sa aking mga kapatid na nakasama ko, nasaan man lugar sila sa mga sandaling ito. Lord, naniniwala ako na ikaw ang patuloy na nagmamanifest sa kanila, nagpapahayag sa kanila through your word, Father God. Salamat po sa pagkakataong binigay mo sa amin sa mga sandaling ito. Sa iyo namin lahat binabalik ang papurit, parangal at pasasalamat. Salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo ang papurit, parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, salamat po sa bawat isa sa mga sandaling ito. Binabati natin ang ating mga kapatid. Kayo na nariyan sa ating pong broadcast. Andyan sina Sister Rina and then Sister Cherry, yung aking classmate. Binabati ko sila nung kaming elementary and then yung aming batchmate noong high school, si Brother Narciso, yung aking batchmate. So, hayaan natin na i-enjoy po natin ang bawat sandaling pinagkakalob sa atin. Si Omix, binabati ko siya na patuloy na nakakapakinig. Yan ay ang aking kaklase noong high school. Salamat sa Panginoon, sa buhay mo. Binabati rin natin yung mga naandyan sa Malagasang, ang aking nanay, and then si Shem, yung aming pamangkin na talagang mahal na mahal namin. Good evening sa inyo dyan, ang aking kapatid, si Jonathan, si Ate Laila, nakikinig sila, si Ate Lily, dyan sa lugar ng Canada, Brother June, Brother Oka, Sister Lay, si Nanay Lita. Marami po tayo mga tagapakinig, no? At natutuwa tayo sapagkat maraming inaabot ang salita ng Panginoon. At hindi lamang po ito isang sandali, kundi consistent sila na patuloy na nag-tune in habang tayo ay nagbo-broadcast every Monday, Wednesday, and Friday. Sa lahat po dyan, sa lugar ng Bacoor, dyan sa Panapaan, hoping na makadalaw ako next week. Mabisita natin yung ating lugar na pinagdadausan. Sister Mai, Sister Maria Dalisay, Sister Angie, ano? Ang pagpapalay patuloy nating i-enjoy. Salamat po sa Panginoon. Binabati ko rin ang aking mahal sa buhay, Sister Jo, still watching ngayon, ang aking mga anak, si Roma, si JM, at yung lahat ng ating mga kapatid na nakasama natin. Si Jay, yung nag-alaga sa amin, si Brother Jay, nakita ko, naka-tune in kanina, watching. Salamat sa iyong buhay. So, God bless po sa atin. At nawa, patuloy nating ma-enjoy ang bawat sandali na inilalaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Salamat ng marami ngayong gabi. Praise God. For you today. Salamat ng marami sa ating lahat. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
seems that I cannot see. Binabati ko nga rin pala ang aking kumpare, si paring Dennis, dyan sa lugar ng Canada, still watching. And then, yung ating mga kapatid na kung saan patuloy na nakikinig, nagtutuon every time na meron tayong FB Live broadcast. Salamat po sa inyong lahat. Hagiasmos sa bawat isa sa atin. Thank you, Lord. Well, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart. Salamat, Sister Jo, Brother Oka, Brother June, sa inyong lahat. Salamat na nakasama ko ngayong gabi. Thank you, Lord. Hanggang sa susunod pong muli, sa araw ng Biyernes, tayo po'y magkasama-sama dito sa Himpapawid. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God, praise God. God bless po sa ating lahat.